Ngayong umaga bago pa man magsimula ang lahat ng gawain, hayaan mong si Lord muna ang manguna. Sabi sa Psalm 118:24, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Ang araw na ito ay regalo at may bagong biyaya na nakalaan para sa iyo. Huwag hayaang dumaan ang sandaling ito nang hindi mo muna inilalapit ang iyong puso sa Diyos. Together, let's welcome His presence dahil may gagawin siyang bago at maganda sa buhay mo ngayong araw. Halika, simulan natin ang umagang ito sa Kanyang presensya. Araw na naman ng bagong simula. Ang ganda isipin na bawat umaga ay invitation mula kay Lord para maranasan natin ang Kanyang presensya at mga pangako. Sabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kaya ngayong umaga, habang gising pa ang puso at isip mo, tanggapin mo ang direksyon na mula sa Diyos. Walang aksidente sa araw na ito. Dinadala ka niya dito dahil may gusto siyang ipahayag, may plano siyang gustong simulan. Damhin mo ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo, kundi tanging mula sa Kanya. Ngayon, sama-sama nating ihahanda ang ating puso para kausapin siya ng mas malalim. Mag-iwan ka sa comments ng I believe at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong makasama sa panalangin. Ngayon, kapatid, habang narito ka at tahimik na nakikinig, hayaang ang iyong puso ay buksan ng Diyos. Hindi aksidente na nandito ka. Ang oras na ito ay itinakda niya para sa iyo. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya ngayong umaga, sa simpleng panalangin na ito, ibigay natin sa Kanya ang lahat, ang bawat takot, ang bawat pangarap, ang bawat pangangailangan. Hayaan mong ang presensya niya ang magsilbing liwanag sa iyong araw. Pumikit ka ngayon kung kaya mo at isipin mong nasa harap ka ni Jesus. Walang pagitan, walang distansya, siya ay nakikinig. Panginoon, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong puso. Tinataas namin ang aming araw, ang aming pamilya, ang aming trabaho at bawat plano namin. Lord, Ikaw ang aming gabay. Fill us with your Spirit, O God, para sa lahat ng gagawin namin ngayon. Tulungan mo kaming maging kalmado na may kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo. Sabi sa Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat na bago pa man namin sabihin, alam mo na ang aming pangangailangan. Ngunit ngayon, tinataas namin ito sa iyo. Ang bawat suliranin, ikaw na ang bahala. Ang bawat plano, ikaw na ang magtatagumpay. Ang bawat desisyon, ikaw na ang mangunguna. Ama, salamat dahil ngayong araw, hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Lord, we surrender our hearts to you. Wash us clean with your love. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas. Tulungan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin at tulungan mo rin kaming humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang. Teach us to love as you love. At sa bawat tahanan na naririto ngayon, Ama, buksan mo ang bintana ng langit. Ibigay mo ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera, ang kagalakang hindi nawawala at ang proteksyon ng iyong mga anghel. Ayon sa Psalm 91:11, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways." Lord, ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan sa buong araw na ito. Wala kaming takot dahil ikaw ang aming sandigan. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangarap. Alam naming may perfect timing ka. Hindi man namin makita ngayon, naniniwala kami na may ginagawa kang higit pa sa aming hinihingi. Strengthen our faith, Lord. Bigyan mo kami ng lakas na maghintay at magtiwala.
Sapagkat gaya ng sabi sa Isaiah 40:31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Ngayon, Panginoon, binibigkas namin ang aming pagtitiwala. Lord, Ikaw ang manguna. Sabihin mo ito sa iyong puso ngayon, Ikaw ang manguna, Lord. At habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong may kapayapaan na bumabalot sa iyo dahil hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa. May Diyos na kasama mo nagbabantay sa bawat hakbang mo. Salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat sa bawat biyaya, sa bawat himala na darating. Pinipili naming maglakad ng may pananampalataya, hindi ayon sa nakikita namin, kundi ayon sa iyong mga pangako. Sabi mo sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." At iyon ang aming gagawin ngayong araw. Hindi kami magpapadala sa takot, kundi magpapatuloy na may kumpiyansa sa iyong mga salita. Ama, tinataas ko rin ng mga nananalangin para sa kagalingan. Touch them right now, Lord. Let your healing flow. Sa mga may sakit sa katawan, kaluluwa o isip, Lord, heal them in Jesus' name. Sa mga may iniiyakan sa kanilang puso, wipe away their tears at palitan ng joy na galing sa iyo. Sa mga naghahanap ng trabaho, pagbukas mo ng mga pintuan na walang makakasara. Sa mga pamilya na may hindi pagkakaunawaan, ibalik mo ang kapayapaan at pagkakasundo. Lord, we declare that this day belongs to you. Sa bawat hakbang, ikaw ang kasama. Sa bawat salita, ikaw ang gumagabay. At sa bawat desisyon, ikaw ang nagbibigay ng wisdom. At ngayong umaga, we claim victory. Victory sa pamilya, victory sa kalusugan, victory sa finances, victory sa lahat ng aming mga pangarap. Because nothing is impossible with you, Lord. Luke 1:37 says, "For with God, nothing shall be impossible." Kaya kami ay naniniwala na ngayong araw may himala kang inihanda para sa amin. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat dahil alam naming kami ay ligtas sa iyong mga kamay. At ngayon, Ama, inaangkin namin ang iyong mga pangako. We declare, today is the day of blessings. Today is the day of answered prayers. Today is the day of miracles. At lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon, habang ramdam mo pa ang presensya ng Diyos, hayaan mong ang mga salita niya ay manatili sa puso mo. At bago mo ituloy ang iyong araw, itype mo sa comments ang mga salitang ito. Salamat, Lord, sa bagong umaga. Sabihin mo rin kung ano ang nais mong ipagdasal at sama-sama natin itong itataas sa Kanya. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin. Alam mo ba, kapatid, habang nananalangin tayo kanina, naisip ko ang kwento ng isang tao sa Biblia na dumaan sa mga sitwasyon na halos imposible pero nanatiling tapat at kumapit sa Diyos. Siya ay si Jose, anak ni Jacob. Marami sa atin kilala si Jose bilang dreamer, ang binata na nagkaroon ng mga panaginip na ipinakita ng Diyos. Pero bago niya nakita ang katuparan ng lahat ng iyon, dumaan muna siya sa matitinding pagsubok. Isipin mo, ipinagbili siya ng sarili niyang mga kapatid. Iniwan, ipinagtaksil, pinalayo sa pamilya. At hindi lang iyon, sa Ehipto, siya ay inalipin, inakusahan ng hindi totoo at nakulong. Pero kahit sa loob ng kulungan, si Jose ay patuloy na nagtiwala kay Lord. Hindi niya hinayaan na ang kanyang paligid ang magdikta ng kanyang pananampalataya. Kahit walang kasiguraduhan, hinawakan niya ang pangako ng Diyos. Ang tanong ko ngayon sa iyo, kapatid, may mga pangarap ka ba na parang matagal nang nakalimutan? May mga dasal ka ba na tila walang kasagutan? Marahil ngayon, nararamdaman mong parang nasa kulungan ka ng mga problema. Pero gaya ng kay Jose, ang plano ng Diyos ay hindi natatapos sa pagsubok. Sabi sa Genesis 50:20, "You meant evil against me, but God meant it for good." Ang mga bagay na ginagamit ng kaaway para ibagsak ka, gagamitin ni Lord para itaas ka.
Habang nandun si Jose sa kulungan, hindi niya alam na ang bawat araw na iyon ay nagdadala sa kanya papalapit sa palasyo ng Pharaoh. Isang umaga, siya ay tinawag at sa loob lamang ng isang araw, mula sa pagiging preso ay naging tagapamahala ng buong Ehipto. Ganito rin kumilos ang Diyos, bigla, mabilis at higit pa sa iniisip mo. Minsan, isang umaga lang ang kailangan para magbago ang buong buhay mo. Kaya't huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya. Tandaan mo, kapatid, Psalm 37:5 says, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act." Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Kailangan mo lang magtiwala at isuko ang iyong araw, ang iyong plano, at ang iyong hinaharap sa Kanya. Minsan iniisip natin, Lord, bakit ako? O kaya, Lord, hanggang kailan? Pero tandaan mo, hindi mo kailanman malalaman ang buong larawan hanggang makita mo kung paano niya ikinokonekta ang lahat ng piraso ng iyong buhay. Tulad ng kay Jose, bawat sugat, bawat luha, bawat paghihintay ay bahagi ng mas malaking plano. Kaya't huwag mong hayaan na ang iyong sitwasyon ngayon ang magdikta ng iyong bukas. Ang Diyos na kumilos para kay Jose ay siya ring kumikilos para sa iyo ngayon. Habang iniisip natin ang kwento ni Jose, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang maniwala na kahit hindi mo pa nakikita, gumagalaw na ang Diyos para sa iyo? Handa ka bang itaas ang lahat ng iyon sa Kanya at hayaan siyang manguna? Pumikit ka sandali at isipin mong hawak ni Lord ang kamay mo. Ramdam mo ba ang Kanyang presensya? Ramdam mo ba ang kapayapaan na galing sa Kanya? Sa sandaling ito, narito siya, sumasama sa iyo. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nakalimutan. Sabi sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." At gaya ng ginawa niya kay Jose, gagawin din niya sa iyo ang dalhin ka mula sa kulungan ng iyong mga alalahanin papunta sa palasyo ng kanyang mga pangako. Ang mahalaga ay manatili kang tapat, patuloy na nananalangin, patuloy na nagtitiwala. Ngayon kapatid, gusto kong isipin mo ang isang bagay na pinapanalangin mo sa Diyos. Isang bagay na matagal mo nang inaasam. Sabihin mo sa iyong puso, "Lord, I surrender this to you." Habang binabanggit mo ito, isipin mong inaangat mo ito sa Kanya at naniniwala kang siya ang may hawak ng solusyon. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman late, perfect ang Kanyang timing. At gaya ng biglaang pagbabago sa buhay ni Jose, may biglaang himala ring inihahanda siya para sa iyo. Kaya ngayong araw, huwag kang mawalan ng pag-asa. May ginagawa siya na hindi mo pa nakikita. Sabi sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Kaya't kahit anong pinagdaraanan mo ngayon, gamitin niya ito para sa iyong ikabubuti. Huwag kang bibitaw kapatid. Ang kamay ng Diyos ay nasa iyo at ang Kanyang pangako ay tiyak. At habang iniisip mo ang lahat ng ito, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pananampalataya at kagalakan. Sapagkat ngayong araw, hindi lang simpleng araw. Ito ay araw ng pagkakataon, araw ng direksyon mula sa Diyos, araw ng Kanyang presensya. Kaya't sa bawat hakbang mo, sabihin mo sa iyong puso, "Lord, Ikaw ang aking gabay." Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong iwan ka ng tanong na ito. Handa ka bang maniwala na ang parehong Diyos na nagdala kay Jose mula sa kulungan papunta sa palasyo ay gagawa rin ng imposible para sa iyo? Kung naniniwala ka, isulat sa comments, "Walang imposible kay Lord." At kung may specific prayer request ka, ilagay mo rin para sama-sama nating ipanalangin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin tuwing umaga. Kapatid, habang iniisip natin ang kwento ni Jose at kung paanong ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay, gusto kong ipaalala sa iyo na ang parehong Diyos na iyon ay buhay at kumikilos pa rin ngayon. Hindi siya nagbabago. Hebrews 13:8 says,
Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ibig sabihin, ang Diyos na gumawa ng himala noon ay siya ring Diyos na gumagawa ng himala para sa iyo ngayon. Kaya ngayong umaga gusto kong pag-usapan natin ang ilang mga katotohanan na magbibigay sa iyo ng lakas, pag-asa at direksyon para sa araw na ito. Kasi naniniwala ako, hindi ka dinala ni Lord dito para lang makinig. Dinala ka niya dito para makaranas ng pagbabago sa iyong puso at para maramdaman mong siya ay tunay na kasama mo. Unang katotohanan, ang susi ng tunay na kalayaan ay ang lubos na pag-surrender kay Lord. Madalas gusto nating hawakan lahat, ang ating trabaho, ang ating pamilya, ang ating mga plano. Pero alam mo ba, mas magaan ang buhay kapag natututo tayong isuko ang lahat sa Diyos? Sabi sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Kapag hinayaan mo siyang manguna, mararanasan mo ang kapahingahan na hinahanap mo. Ikalawa, ang pananampalataya ay hindi lang sa oras ng kasaganaan. Totoong pananampalataya ang nagliliwanag sa gitna ng dilim. Ang pagsasabing, "Lord, naniniwala pa rin ako kahit hindi ko pa nakikita," iyon ang nagbibigay daan para kumilos ang Diyos sa buhay mo. Mark 11:24 says, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Pansinin mo, hindi sinabi na, "Believe after you receive." Sinabi niya, "Believe that you have received it." Ibig sabihin, magpasalamat ka na ngayon pa lang dahil darating ang sagot. Ikatlo, ang pagpapatawad ay isa sa pinakamalakas na susi sa kalayaan. Baka kaya hanggang ngayon parang may mabigat kang dala ay dahil may hindi ka pa napapatawad. Pwede itong ibang tao at minsan sarili mo. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Kapag natututo tayong magpatawad, bumubukas ang pintuan para sa bagong biyaya at bagong lakas. Kaya kapatid, isipin mo ngayon kung may tao kang kailangang patawarin. Sabihin mo sa puso mo, "Lord, I release forgiveness." Ikaapat, ang pasasalamat ay hindi lamang reaksyon. Ito ay prophetic declaration. Kapag nagpasalamat ka kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, pinapakita mo kay Lord na nagtitiwala ka sa kanyang plano. Psalm 104 says, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name." Ang pasasalamat ay parang susi na nagbubukas ng pinto ng langit. Kaya kahit simple lang, sabihin mo ngayon, "Thank you Lord sa lahat ng darating na biyaya." Ikalima, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang timing ni Lord ay laging perfect. Lahat tayo ay may mga panalangin na gusto nating agad masagot. Pero madalas, tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay. At sa paghihintay, lumalalim ang ating pananampalataya. Lamentations 3:25 says, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him." Ang paghihintay sa Diyos ay hindi sayang, kundi paghahanda para sa mas malaking bagay. At ngayon, gusto kong tanungin ka, handa ka bang sabihin ngayong umaga, "Lord, kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala ako na may gagawin ka"? Handa ka bang itaas ang iyong puso at sabihin, "Lord, ikaw ang aking lakas at ikaw ang aking gabay"? Habang sinasabi mo ito sa puso mo, kapatid, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Bawat panalangin mo ay dinirinig niya. Bawat luha mo ay nakikita niya. Psalm 56:8 says, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Walang luha na nasayang. Lahat ng iyon ay may kabuluhan at may kasamang pangako. Ngayon, habang nakikinig ka, damhin mo ang kapayapaan ng Diyos, parang yakap niya na bumabalot sa iyo, nagsasabing, "Anak, hindi ka nag-iisa, may ginagawa ako, magtiwala ka lang."
At alam mo ba kapatid, minsan ang pinakamatinding milagro ay nangyayari sa oras na akala natin tapos na ang lahat. Tulad ni Jose, bigla na lang darating ang tawag mula sa palasyo ng iyong pangarap. Kaya huwag kang magsasawa na magtiwala, huwag kang titigil sa panalangin, huwag mong hayaan na mawalan ka ng pag-asa. Ang Diyos na gumabay kay Abraham, kay Moises, kay Jose at sa napakaraming lingkod niya noon ay siya ring gumagabay sa iyo ngayon. Kaya ngayong umaga, tumayo ka sa pananampalataya. I-claim mo na ang araw na ito ay puno ng biyaya, puno ng kapayapaan at puno ng himala. Sabi sa Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kapag siya ang iyong pastol, wala kang kakailanganin. Siya ang mangunguna, siya ang magbibigay ng direksyon, siya ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo. At habang isinasabuhay mo ang katotohanan ito, kapatid, gusto kong magtanong muli, naniniwala ka ba na ngayong araw may espesyal na gagawin si Lord sa iyong buhay? Kung oo, itaga mo sa comments, "Salamat Lord sa iyong presensya." At kung nais mong ipanalangin ka pa, ilagay mo rin ang iyong kahilingan. Sama-sama natin itong itataas sa Kanya. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin at makadama ng mensahe niya tuwing umaga. Kapatid, ngayong nasa presensya tayo ng Panginoon, oras na para tayong lahat ay magdeklara ng tagumpay sa ating buhay. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang panalangin sa isip, kundi kapangyarihan sa ating bibig. Proverbs 18:21 says, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Ibig sabihin, ang bawat salita na lumalabas mula sa iyong bibig ay may dalang kapangyarihan. Kaya't ngayon, samahan mo akong magdeklara ng katotohanan mula sa Diyos para sa iyong araw. Sabihin mo sa iyong puso at sa iyong bibig, "Ngayong araw, I walk under the protection of God." Ulitin mo ulit ng may buong paniniwala, "I am covered by His grace, I am surrounded by His angels, and I am walking in His light." Habang binibigkas mo ito, isipin mong may liwanag na bumabalot sa iyo, nagtataboy ng lahat ng takot at nagdadala ng kapayapaan. Ngayon, sabihin mo rin, "No weapon formed against me shall prosper." Isaiah 54:17 reminds us, "No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn." This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Kapag sinabi mo ito, kapatid, naniniwala ka na walang anumang pagsubok, walang anumang balakid ang makakapigil sa mga plano ng Diyos sa iyong buhay. Deklara pa natin, "Today will be a day of blessings." Sabihin mo, "Today I will see God's favor. Today I will receive divine opportunities. Today I will experience answered prayers." At habang sinasabi mo ito, isipin mong parang nagbubukas ang pinto ng langit at ibinubuhos ang biyaya sa iyo at sa iyong pamilya. At ngayon kapatid, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang kahalagahan ng pananampalataya na may aksyon. James 2:17 says, "Faith by itself, if it does not have works, is dead." Kaya't hindi lang tayo magdedeklara, kundi magsisimula rin tayong maglakad ayon sa ating pananalig. Kapag naniniwala kang pagpapalain ka ng Diyos ngayong araw, kumilos ka na may kumpiyansa. Magtrabaho ka na parang hawak mo na ang sagot. Maglakad ka na parang tapos na ang laban at panalo ka na dahil kay Lord, panalo ka na. At alam mo ba kapatid, hindi mo kailangang hintayin ang malaking himala bago ka magsimulang magpasalamat. Sa bawat maliit na biyaya ngayong araw, magpasalamat ka. Ang paghinga mo ngayon, ang init ng araw, ang lakas ng iyong katawan, lahat iyon ay tanda na buhay at gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. 1 Thessalonians 5:18 says, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Kaya kahit sa mga bagay na simple, magpasalamat tayo dahil sa simpleng paghingi at pasasalamat, dumadaloy ang mas maraming pagpapala. Ngayon, gusto kong ikaw mismo ay magdeklara ng tagumpay para sa iyong pamilya.
Sabihin mo, "My family is blessed, my home is protected, my children will prosper. The Lord is the shepherd of our house." Kapag sinabi mo ito, isipin mong ang bawat sulok ng iyong tahanan ay binabalutan ng presensya ng Diyos. Bawat miyembro ng iyong pamilya ay tinatakpan ng dugo ni Jesus. At bawat plano ninyo ay ginagabayan niya. Huwag mo ring kalimutan ng iyong sarili. Sabihin mo, "I am strong in the Lord. I am filled with His Spirit. I am chosen and I am loved." Kapag sinasabi mo ito, kapatid, hinahayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay magbigay sa iyo ng lakas na higit pa sa sarili mong kakayahan. Philippians 4:13 declares, "I can do all things through Christ who strengthens me." Kaya't walang imposible ngayong araw dahil si Kristo ang iyong lakas. At sa puntong ito, gusto kong maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban mo. Maraming tao ngayon, kasama ka ay nagdarasal at nagdedeklara ng parehong pananampalataya. Sa komunidad na ito ng panalangin, sama-sama tayong tumatayo sa presensya ng Diyos, naniniwala sa Kanyang kapangyarihan at humahawak sa Kanyang mga pangako. Alam mo ba kung gaano kalakas kapag sama-sama tayong nananalangin? Matthew 18:20 says, "For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." Kaya ngayon, hindi lang ikaw ang nagdedeklara, kundi libu-libong puso ang kasama mo sa panalangin ito. Kapatid, gusto kong isipin mo ngayon ang lahat ng iyong mga pangarap. Siguro may mga pangarap kang para sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan. Sabihin mo ngayon sa puso mo, "Lord, I place my dreams in your hands." At habang ginagawa mo iyon, isipin mong hinuhubog ng Diyos ang lahat ng iyon ayon sa Kanyang magandang plano. Hindi mo kailangang matakot kung paano ito mangyayari dahil sabi sa Proverbs 16:3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." At ngayong umaga, pakinggan mo ito ng buong puso. May bago siyang sisimulan, may pinto siyang bubuksan, may biyaya siyang ibubuhos, may milagro siyang ipapakita. At iyon, kapatid, ay para sa iyo. Kaya't huwag kang matakot. Tumayo ka ng may pananampalataya at maglakad na may kumpiyansa sa Kanyang mga pangako. At bago tayo matapos sa bahaging ito, nais kong mag-iwan ng isang makapangyarihang tanong na dadalhin mo habang nagpapatuloy ang iyong araw. Handa ka bang tanggapin ang himalang inihanda ni Lord para sa iyo ngayong araw? Kung naniniwala ka, ilagay mo sa comments, "Tagumpay kay Lord ang buhay ko." At isama mo rin ang iyong prayer request para sama-sama nating ipanalangin. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw ay sabay tayong lumakad sa presensya at pangako ng Diyos. Kapatid, habang natapos natin ang ating mga deklarasyon, gusto kong maramdaman mo kung gaano kahalaga ang oras na ito na ginugol mo kasama si Lord. Hindi lang ito simpleng panalangin, kundi ito ay isang prophetic seed na itinanim mo ngayong araw. At tulad ng binhi, hindi mo agad makikita ang bunga, pero sigurado na may mangyayaring pagbabago. Mark 4:26-27 says, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how." Ganyan din ang panalangin at deklarasyon mo ngayon. May tinanim ka at ito ay sisibol sa tamang panahon. Ngayong araw, dala mo ang presensya ng Diyos. Kung kanina ay parang may bigat sa iyong dibdib, ngayon mararamdaman mo na ang kapayapaan na galing sa Kanya. At gusto kong tandaan mo ito, hindi mo kailanman kakayanin mag-isa at hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Psalm 121:5-6 says, "The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night." Kaya sa bawat lakad mo, siya ang iyong kasama, siya ang iyong tagapagtanggol. Minsan maririnig mo ang bulong ng mundo na nagsasabing wala kang magagawa. Pero narito ang sagot ng Diyos. "You can do all things through Christ who strengthens you." Philippians 4:13. Kaya huwag kang matakot sa harap ng hamon.
Ang Diyos na sumama kay Moses sa disyerto, ang Diyos na nagbigay kay David ng lakas para talunin si Goliath, at ang Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, ay siya ring Diyos na sasama sa iyo ngayong araw. At ngayong tapos na ang ating oras ng panalangin, huwag mong hayaan na matapos dito ang presensya ng Diyos sa iyong araw. Dalhin mo siya sa bawat galaw mo. Dalhin mo siya sa iyong trabaho, sa iyong tahanan, sa iyong mga plano. Gawin mong habit ang pakikipag-usap sa Kanya kahit sa mga simpleng bagay. Kapag may desisyon kang gagawin, sabihin mo, Lord, Ikaw ang manguna. Kapag may lungkot kang naramdaman, sabihin mo, Lord, Ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Kapag may natanggap kang biyaya, sabihin mo, Salamat Lord. Kapatid, hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang panalangin ito ay appointment mo kay Lord. Hindi niya hahayaan na matapos ang araw na ito nang wala kang dalang bago mula sa Kanya. Kaya't umasa ka na may darating na magandang balita, may bubuksang pinto, may kakaibang himala. At kung hindi mo pa nakikita, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan mo, God's timing is always perfect. Habang naghihintay ka, hinuhubog niya ang lahat para maging higit pa sa iyong inaasahan. Ngayon, gusto kong tanungin ka sa puso mo. Ano ang himala na hinihintay mo kay Lord ngayong araw? Ano ang panalangin na gusto mong masagot? Habang iniisip mo iyon, magtiwala ka na hindi man natin alam kung kailan, alam natin kung sino ang may hawak ng sagot. At iyon ay ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Isaiah 43:19 says, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Gusto niya ng bagong simula para sa iyo, bagong pag-asa at bagong direksyon. At bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kong iwan sa iyo ang isang paalala na dadalhin mo habang lumalakad ka sa araw na ito. Huwag mong hayaan na mawalan ng lugar ang takot sa iyong puso. Sa halip, punuin mo ito ng pananampalataya. Ang bawat oras, ang bawat minuto ay pagkakataon para mas maranasan ang kabutihan ng Diyos. At huwag mong kalimutang bumalik mamaya o bukas at mag-testify kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Kapatid, naniniwala ako na ngayong araw may isang espesyal na bagay na gagawin si Lord sa iyo at gusto kong maging bukas ang iyong puso upang tanggapin ito. Kaya habang tinatapos natin ito, sabihin mo sa iyong sarili, ngayong araw, ibinibigay ko kay Lord ang lahat at ngayong araw, tatanggapin ko ang Kanyang biyaya. At bago mo i-close ang video na ito, iwan ka ng isang tanong na magdadala sa iyo sa mas malalim na pananalangin. Handa ka bang makita ang bagong bagay na gagawin ni Lord sa iyong buhay ngayong linggo? Kung naniniwala ka, i-type mo sa comments, Salamat sa biyaya, Lord. At isama mo rin ang iyong prayer request para sama-sama nating ipanalangin. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin at i-click ang video na makikita mo ngayon sa iyong screen para ipagpatuloy ang pagtanggap ng salita ng Diyos sa iyong buhay.